At sinabi niya na ito ay isang pangunahing kumpanya at kahit papaano ito ay isang malaking pamilya. Makaraang mabatid ang nilalaman ng sulat. Sinabi ni Jean na hindi niya naiintindihan kung bakit ipinadala ang liham na ito sa kanya, dahil hindi nila siya tinawagan, kahit na para sa mga personal na kadahilanan. Isa itong request paper para kay Jean, at sinabi ng tagapaglingkod, ang kahilingan ay hindi talaga mula sa administrative branch, ngunit mula sa labas ng pamilya. Tinanong ni Jean kung bakit niya ito kinuha sa administrative branch, pero seryoso siyang sinabi na dahil hindi niya tinitingnan ang kanyang telepono, malumanay na natawa si Jean, dahil hindi na niya nagamit ang kanyang telepono mula nang nagparehistro siya sa asosasyon. At ito ay nakatenga lang sa silid, kaya hindi niya alam. Ang sabi ng mga empleyado, bumalik tayo sa ngayon, ang sangay ng administratibo ay naghahanda na mag-request ng detail form at iba pang materyales, at pagkatapos ay nag-reply siya na sure. Samantala, nagulat siyang tumingin doon sa pamamagitan ng pagbilang ng kanyang mukha at ang mga lalaking yun na nakaupo sa sahig sa hindi magandang kalagayan. Ngumiti si Jim, at sabi niya, magpilang ka kaagad dahil may susunod pa silang sparring. Ngunit pagkatapos makinig sa kanya, sila ay buong takot sa pagkabigla. Maya-maya, pumasok si Jim sa kwarto niya at kinuha ang kanyang telepono, pagkatapos makita ito, ay almost drain na ang battery. Kaya pala hindi siya nakakatanggap ng notification. Tinanong ni Blackstone kung wala siyang mga kaibigan na nagte-text sa kanya, ngunit sinabi niya na si Blackstone lang ang pinagkakatialaan niyang kausapin. Ngumiti si Jean habang sinasabing ang mga mayayaman ay hindi nakikipagkaibigan. Pagkatapos ay seryoso, sinabi niya na siya ay matagal na natigil sa dilim sa loob ng 500 taon. At si Blackstone ay iniyuko ang kanyang ulo at humingi ng paumanhin sa kanyang kalungkutan. At pagkatapos ay sinabi ni Jean na ayos lang ito habang paubo-ubo, habang nakahawak sa kanyang mga lips. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang mobile at sinabi, na tingnan natin ang kahilingan. Nakita niya ang legend na yun ay isang misyon ng bantay ng distrito, ang SONI. Hamon ng requester, sinabi ni Jean na may ibang lugar na tinatawag na Legend District, kung saan ang mga halimaw at patuloy sa pagpapakita. At pagkatapos ay lumanjin siya kay Blackstone at sinasabing ang legend na ito ay may pagkakaiba sa Dejan na napuntahan nila nung nakaraan. Tumugon si Jean na baka ito ay sikat. Ibinuka ni Jean ang kanyang mga kamay, iniisip na makatwira na naisip niya yon. Ngunit sa totoo lang ay hindi ito gaanong sikat, sabi ni Blackstone na maaaring hindi sila binibigyan ng mga monasteryo at mga item sa pangkalahatan ng distrito ng Legion. Pagkatapos si Jean muli tumingin patungo sa mobile screen at nagtanong kay Blackstone. Iniisip niya, ang pangalan ng Hanging Su ay ang pamilyar na lalaki. Iniisip nila kung isa ba ito sa kalalakihan mula sa nakaraang Dejan. Siya ay naging mabuti sa kanya, at nakakaalam na siya ay kabilang sa big family. Ngunit tinutulungan din niya siya, sinabi ni Blackstone, na subukang huwag i-cast out ang kanyang pamilya sa harap nila sa susunod, at bibigyan niya siya ng regalo sa susunod. Pagkatapos makinig sa kanya, tumawa si Jean at sinabing kung hindi nila siya bibigyan ng regalo kahit na pagkatapos, ay itutuloy pa rin niya ang kanyang galit sa kanyang pamilya. Pagkatapos si Blackstone ay nagtanong kung bakit ina ay pagpunta sa lugar na ito. Ngunit si Jean tumugon na kailangan niyang makita ang mga mobile na hindi niya alam. Sinabi ni Jean na ang mga masters ng Arcane Guild ay may isang anak na babae na makapal ang buhok. At ang manufacturing guild nito ay nakikipagkumpetensya para sa first at second places sa industry. Pagkatapos ay sinabi niya na ang mga lalaki ay gumagawa ng ilang magagandang bagay. Ngunit si So ay masipag na pumasok sa distrito at pumatay sa kanila. Sinabi ni Jean na ang lahat ng iba pang mga gumagamit ng kakayahan ay namatay din, at ang Arcane Guild ay naghahanap sa lahat ng dako para sa kriminal. Matapos siyang pakinggan ay sinabi ni Blackstone na baka hindi na siya pumunta dahil mukhang delikado, ngunit nag-iisip pa rin si Jean. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi ni Jean na may kakayahan siyang iligtas sila, at si Blackstone ay sumagot na hindi niya alam kung ano ang mangyayari doon. Pagkatapos ay inilagay ni Jim ang kanyang daliri sa screen ng mobile at ipinakita sa kanya na si Hansu ay nasa kanyang isip. Dahil siya ang rekomendado ay nangangahulugang kasama rin siya sa Quest Veil. Ikinalat ni Jean ang kanyang mga kamay, dahil nagulat siya na alam niyang kabilang siya sa pamilyang Big, ngunit napakabait niya sa kanya. Ngumiti si Jean at sabi niya, sayang naman mamatay ang isang tulad niya. Ngunit itinuro ni Blackstone ang kanyang daliri doon.
Samantala, nakita ni Jean ang isang kaina-hinalang pagbubukas na Windows status at isang bagong pakikipagsapalaran ang dumating. Sa pakikipagsapalaran na isinulat bilang konektadong pananampalataya, ang pakikipagsapalaran na lumitaw ay makakakuha ng panibagong reward, at pagkatapos ay mababalik siya. Itinaas ni Blackstone ang kanyang daliri sa pagsasabing mayroong maraming mga variation para sa paghahanap na ito. Kaya maaari itong maging mapanganib. Napangiti lang si Jean at sinabing wala na siyang pagpipilian pa. Pagkatapos ay pinindot niya ang accept button. Gayunpaman ayaw ni Blackstone ang pagkakatanggap niya. At ibinaling ang mukha sa kabilang side at sinabing gawin niya ang lahat ng gusto niya. Tapos pumunta si Jean sa harap niya at sinabihan siya na huwag siyang lalabas unless siya ay nasa panganib. Tapos lumapit si Juyang sa kanila, pero sabi ni Blackstone, mas mabuting mamatay na lang kaysa manatili kay Juyong. Ipinakita ni Jean ang kanyang mga kamay at sinabing, ito ay hindi tulad ng siya ay dumating sa paghahanda, ngunit dinala niya ang lahat ng kanyang makakaya mula sa malaking imbakan ng armas ng Big Family. Dahil si Jean dumating doon. Pagkatapos ng ilang sandali, si Hansu ay dumating doon, habang nakahawak ang isang kamay sa kanyang mukha at nagtanong ng pasekreto, kung gusto niyang malaman something cool. Pero sabi ni Jean, of course, habang si Hansu ay nakatingin sa di kalayuan. At sinabi na tumingin doon at sabihin kung sino ang babaeng may pulang buhok. Tumugon si Jean na yung girl na may hawak na apple sa kamay niya ay taga Vine Mall Danger niya huling nakita. Hindi man niya siya tinawag, pero dumating pa rin siya. Pagkatapos ay sumulyap siya ng bahagya, ngunit sinabi ni Blackstone na hindi niya naiintindihan ang sitwasyon. Samantala, dahan-daang naglakad ang babae patungo sa kanila, nang may pagka-agresibo. Ngunit iniisip ni Jean na hindi siya pumunta dito sa kanyang nakaraang buhay, dahil buhay pa ito hanggang sa mamatay ito. Lumapit si babae kay Jean, tumingin sa kanya, ngumiti, at saka sinabi kay Jean, nagkataon lang na makita siya dito. Pero tugon ni Jean, oo, ilagay ang daliri sa mukha niya. Hiniling ni Jean sa kanya na tumingin sa kabilang panig, tinanong siya kung anong mga sandata ang dala upang lumaban, ngunit tumalikod si Park at sinabing hinding-hindi niya sasabihin sa kanya dahil hindi siya tanga. Sabi ni Blackstone kay Jean na mukha talaga siyang mayabang, at walang nagsasalita ng kanilang mga sekreto kahit kanino, lalo na sa larangan ng digmaan. Samantala, isang taong may puting sapatos ang pumunta doon at sinabing magpapaliwanag siya sa kahilingan ngayong, since mukhang ang lahat ng tao ay nandito, lahat sila ay nakatingin doon. Isang batang babae ang nakatayo doon at ang sabi niya, nang may paggalang na ikinalulugod niyang makilala silang lahat. At siya ay Soina. Nag-ubu-ubuhan si Hanso, isang saradong kamao sa kanyang mukha at sinabing narinig niya na ang kanyang layunin ngayon ay exploration, kaya sabihin sa kanya ang dahilan kung bakit siya pumunta dito. Pinagkabit niya ang kanyang mga kamay at sinabi na sa distrito ng Legend, na tinatawag na Black Quickly Grass, na minsan lang lumalabas. Kaya kailangan niyang mahanap ito. Nang makita nila ito, tinanong ni Blackstone si Jean kung may kaugnayan ba ito sa kaso ng pagpatay sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit inihayag ni Jean na wala naman. Iniisip ni Jean na ang Black Quickly Grass ay isang bagay na sinasaka ng mga tao sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos ay ibinaling ni Jean ang kanyang mukha upang tumingin doon, habang siya nakatayo doon, at na ang parehong mga tao na nagtitipon sa kanyang nakaraang araw. Sinabi ni Blackstone na walang sapat na malakas na magdulot ng issue sa pagpasok sa pulang butas. Inayos ni Hanso ang kanyang salamin at sinabing, pumasok tayo sa loob nito. Ang bawat isa ay nakikinig sa kanya, ngunit sabi ni Jean ay hula niya na malalaman nila kung ano mayroon sa loob once na makapasok sila. Bawat isa ay dahan-daang gumagalaw patungo dito at humakbang sa pulang mahiwagang butas na yon. Matapos makapasok sa pulang mahiwagang butas na yon, kumakalat ang berdeng kapaligiran sa lahat ng dako na may magandang panahon. Naglalakad din si Jean at Park, pagkatapos ay huminto doon si Hanso, at sinabing kailangan nilang magsimula doon. Pagkatapos ay sinabi niya sa bawat isa na hindi nila alam kung kailan lilito ang mga halimaw, ito ay ang Legend District. Kaya mangyaring maging aware ng kanilang kapaligiran. Sinabi ni Hanso, sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang daliri, 2 tao ang dapat magbabantay kay Soina, at isa pa, kasama siya, ay dapat na maging lookout. Lahat ay nakatingin sa harapan at hawak ang kanilang espada, ngunit huminga ng malalim si Jean. Tawag ni Blackstone kay Jean. Tumingin ito sa kanya. Seryoso niyang sinabi na may dahilan kung bakit naganap ang pagpatay.
Napansin siya ni Park, ngunit nagulat si Jean at sinabing gusto niyang malaman ang dahilan. Itinuro ni Blackstone ang kanyang daliri sa itaas at hiniling kay Jean na tingnan ito. Ipinapakita ng window status ang nananatiling oras hanggang sa lumitaw ang mga boss monster, at ang nananatili sa oras, kung saan ay 1 minuto at 10 segundo. Habang nakatingin sa taas, tinanong ni Jim si Blackstone tungkol dito, at pagkatapos ay sinabi ni Blackstone na may kakayahan siyang humatol. Pagkatapos ay tumingin si Blackstone sa kanya ng seryoso at sinabi ito, liliitaw ito sa sandaling makarating sila dito. Bilang anak na babae ng master ng Arcane Guild, si So-ina ay umabot din. Pagkatapos ay sinabi ni Blackstone na siya at ang bawat isa, marahil ang iba pa, ay pumunta dito sa kanyang nakaraang buhay upang patayin siya. Itinuro ni Jean ang kanyang hinlalaking daliri at sinabing ang team exploration leader nila ay ang lalaking yun. Ang kanyang mga skills ay kakaunti, ngunit siya ay may maraming karanasan. Gayunpaman, sinabi niya sa tingin niya kay Hansu, na siya ay gumagamit ng kakayahan sa loob ng mga dekada, at hindi niya maaaring hayaan ang lahat na mamatay. Pagkatapos ay tinitingnan niya ang mapa kung saan nakikita ni Jean, na present ang mga halimaw, na nagsasabing ang isang Legend District monster ay hindi makakalabas ng basta-basta sa kanilang boundary. At ang boss ay mukhang isang kakilakilabot sa higanting laki ng mga nilalang. Pagkatapos ay tumingin si Jean kay So-ina, sa pagsasabing hindi nito inaakala na pupunta siya rito. Samantala, may humakbang palapit doon. At sinasabi nilang may bumibisita sa kanya, at lahat ay nakatingin doon. Tinatanggal ng lalaking iyon ang kanyang sombrero mula sa kanyang ulo, kinamusta ang bawat isa, at saka ngumiti. At sinabing bihirang makakita ng garden mission na nagaganap dito. Masaya si Hansu na makita siya. Ang lalaki na ibinalik muli ang sombrero sa kanyang ulo at pagkatapos ay sinabi ni Hansu na ang mga ito ay may isang kahilingan o naghahanap ng black quickly grass. Pagkatapos na marinig siya, sina Jean at Blackstone ay nagkakasuspecha na sa paghahanap ng black quickgrass, sa pakikinig sa taong yun na nagsasabing, ito ay isang medyo bihirang damo, kaya hindi siya sigurado. Tapos ibinaling niya ang mukha niya sa kabilang side, sa pagsasabing nagmamalasakit siya, at kay maghahanap pa siya sa looban banda dun. Doon nila nakita na papunta siya doon. At saka sinabi ni Blackstone kay Jean na ang lalaking yun ay makapangyarihang. Nakatingin sa kanya, sinabi ni Blackstone na sa calcula niya, base sa gamit ng kanyang mga pamantayan, siya ay nasa ika-4 na ranggo. Kaya naman weird na nakasabit ang kanyang mga palakol sa kanyang likuran. Samantala, may lumabas na status window at tumingala si Blackstone at sinabi kay Jean na tingnan ito, kumpleto na ang timer. Ibig sabihin, lilito na ang boss monster. Samantala, ang kalangitan ay nagiging pula, ang mga bituin at hangin ay hindi nakaaya-ayang tanawin. Ang panahon ay kakilakilabot na. Bawat isa ay naalarma na, tinitingala ang langit. Sinabi ni Park na may nangyayari na. May lumabas na kakilakilabot na paa na 3 daliri sa lupa. Hindi maintindihan ni Park, ngunit sabi ni Hansu na maaaring siya na ang boss monster. Sa wakas sa paghahanap sa kakilakilabot na higanteng nilalang na nakatayo sa harap nila, ngunit sinabi ni Hansu, ito ay isang berserk goblin. Sa pagkabigla ni Hansu, ito ay isang boss na biglang lumalabas sa isang legend district. Pagkatapos ay ibinaling ni Insu ang kanyang mukha sa likurang bahagi at hiniling kay So inanakunan siya ng litrato. Iginalaw ni Park ang kanyang kamay sa kanyang harapan upang iligtas siya. Ngunit sinabi ni So na mas mahusay na tumakbo kung ito ay mapanganib. Pumalag si Hansu na huwag siyang mag-alala tungkol dito. Ang isang berserk goblin ay nakakatakot. Ngunit ito ay hindi ganoon kalakas. Habang nakatingin sa kanila sinabi ni Hansu, mayroon silang Jean at Park, kaya hindi mahirap ibagsak ito. Pagkatapos makinig sa kanya, sinabi ni Park ng may kumpiyansa na mayroon na siyang natalo na 2 berserk goblin dati. Kaya huwag masyadong mag-alala at lumayo sa panganib. Sinabi ni So na good luck kay Park sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang kamay at si Jim na nagmamatsyang din sa kanila. Pagkatapos masaksihan ni Jean ang buong sitwasyong ito, nakikita ni Jean sa pamamagitan ng pagtingin doon na ang pagkamatay ni So ay hindi dahil sa boss monster, dahil si Park ay haharap sa kanya. Ang halimaw na yon na parang boss ay umatungal ng malakas nang makita sila, at pagkatapos ay tumalon siya sa itaas upang salakayin sila. Lahat din sila ay tumitingin sa taas patungo sa kanya at iniisip kung paano siya ililigtas mula sa kanyang pag-atake. Samantala, umatake siya kay Hansu,
ngunit inilagay ang kanyang espada sa harap ng kanyang mukha upang makaligtas siya. Tapos galit na galit ang tingin sa kanya ng boss. Malakas na tinawag ni Hanzo si Park, at sinasabing kailangan na niyang atakihin ito ngayon dahil sa turn nito. Samantala, si Park ay nakaupo sa lupa, tumalon ng mataas at mabilis na gumagalaw patungo sa kanya upang iligtas siya. Pagkaraan ay tumayo malapit sa giant goblin, nilapatan ng suntok ang katawan nito hanggang sa masaktan. Ibinuka niya ang kanyang bibig. Dugo ang lumalabas sa bibig ng mga amo, at napaupo siya sa sahig dahil sa sobrang sakit ng kanyang katawan. Gusto rin siyang atakihin ni Jean at sinubukang kumawala sa kanyang espada, ngunit nagulat si Jean nang makinig sa Park na nagsasabi sa kanya na umiwas. Delikado talaga siya. Ang boss ay balikat sa pamamagitan ng pagbukas ng kanyang bibig, pagkatapos ay umungol ng malakas. Ngunit gumagalaw si Park sa isang tabi dahil sa lakas ng kanyang ungol. Sina Park at Hanzo na inilagay ang kanilang mga kamay sa harap ng kanilang mga mukha. Pero sabi ni Hanzo na malapit na itong magwala ngayon. Ang boss ay tumingin sa kanila, sinusubukang suntukin sila at atakihin sila kaagad. Ngunit sa paghahabla muli ni Hanzo na maglagay ng espada sa harap ng kanyang pag-atake at iligtas sila. Binasag niya ang espada ni Hanzo at nakatayo sila malayo sa kanya. Sinabi ni Park na siya ay mas mapanganib kaysa sa kanilang naisip, ngunit si Hanzo ay nagsabi na siya ay isang boss pagkatapos ng lahat. Galit na sabi ni Parks na hindi ito gagana kung titigil pa sila, darating din dito ang iba pang mga halimaw. Pagkatapos ay isinara niya ang kanyang kamay at ibinaling ang kanyang mukha para tulungan ni Jean. Ngunit siya ay hindi nakatayo kasama nila, at naroon siya nakatayo malapit sa halimaw. Sinabi sa kanya ni Park nang malakas na hindi siya dapat tumayo doon. Ang bola ay tumingin sa kanya nang nakangiti. At pagkatapos ay nakatayo doon si Jean, may kumpiyansa na may hawak na espada sa kanyang kamay. Tumingin si Jean sa kanya, at iniisip na ang mga bagay na laging ginagawa ng mga babae, ay gumawa ng mga eksena. Hindi naman malaki ang problema. Sinubukan siyang suntukin ng boss, ngunit ibinaba ni Jean ang sarili at iniligtas siya. Inatake ulit ng boss si Jean, ngunit para kay Park, mahirap para sa kanya pag umaatungal na ang boss. Kahit nakilala na niya ang halimaw. Samantala, si Jean ay gumagalaw sa isang tabi at iniligtas siya mula sa kanyang pag-atake. Biglang napansin ni Jean na iginalaw ulit ng boss ang palakol niya patungo sa kanya. Ngunit instantly, si Jean ay umatake pabalik ng sobrang lakas. At isang purple light na liwanag ang nakarating doon. Tumutulo ang dugo sa kanilang mukha. At bumagsak sa kanyang harapan, pagkatapos ay nagulat siya. At tumingin siya doon sa pagsasabing talagang napakabilis niya. Bumagsak din ang dugo mula sa swords ni Jean. Mayabang siyang nakatayo habang itinataas ang espada sa takip nito. Sorpresang napatanong si Park kung anong level ang kanyang swordsmanship. Ngunit si Jean ay tumugon sa pamamagitan ng pagbilang ng kanilang mukha sa kanya. Malinaw na ito ay ang Arts of Swords Draw. Malakas na tanong ni Park kung anong kapangyarihan ang gamit niya na sobrang bilis at kung saan niya natutunan ito. Ganon din si Hanzo, kung saan siya ay masaya kahit nabigla sa kanyang bilis. Hindi na mapigilan ni Hanzo ang kanyang sarili at nasabi niya na fantastic siya. Sinabi ni Hanzo na siya rin ang nakatalo sa boss sa huling dungeon sa pamamagitan ng kanyang sariyang kakayahan. Masyadong kumunat ang forehead ni Park habang nakikinig siya sa papuri ni Hanzo. Na nagsasabing ginawa niya itong muli ng mag-isa at seryoso mula pa ito sa isang kabataan. Tinanong naman ni Park kung bakit niya ito ginawa ng napakabilis. Pagkatapos ay inilagay niya ang isang daliri sa kanyang mukha at sinabing, mayabang, na gusto niyang malaman kung gusto niyang sabihin. Tumawa si Jim ng malakas. Pagtingin sa itaas, sinabi niya, walang tanga ang maaaring magbunyag ng kanyang mga lihim. Ngunit siya ay naging seryoso pagkatapos makinig sa kanya. Samantala, si Soina ay lumapit doon na tumatakbo sa pamamagitan ng pakikinig sa kanya. Tapos seryosong sinabi sa kanila na natagpuan niya ito doon, at naroon mismo. Si Soina ay nakatayo sa lugar na yun kung saan ang boss ay pilay na nakahiga sa lupa at gumagalaw patungo sa halaman. Siya ay tumingin doon at lahat din sila ay nakita na mayroong isang black quickly grass na may mahabang tubo. Si Jean at Park ay nakatingin sa pagtataka at si Hanzo ay naging masaya rin na makita ito. Pagkatapos napapalakpak Hanzo para sa kanya na mahanap ito. At nagsasabi na ang paghahanap ay naging ganap na matagumpay, at pagkatapos ay nagutos na ilagay ang bulaklak na ito sa katawan ng boss.
Nang mabilis nilang nailagay ang damo sa katawan ng amo, nagsimulang umitim ang katawan. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-evaporate ito sa hangin, at nakita ng isang lalaki ang isang gintong bagay na nagniningning sa lapag. Ang katawan ng boss ay naglabas ng ginintoang singsing, pagkatapos masunog. Si Hansu ay masaya na kinuha ito at sinabing, mukhang pwede silang mag-barbecue dinner ng sama-sama bilang selebrasyon sa pagpapakamatay ng boss. Para sa kanila, ang gawaing ito ay mahirap, ngunit isang madaling boss at ang bihirang quickly grass, masaya si Jin bago pa maganap ang murdering. Dahil hindi nangyayari ang pagpatay, habang sinusubukan niyang umalis, dahil maayos na ang lahat ngayon. Samantala, si Juyang, na sinusubaybayan si Jin ayon sa utos ng kanyang ama na nakaupo sa puno, ay tumawag kay Jin, at siya rin ay tumugon ng sekreto. Ang sabi niya ay may umaatake sa kanya ngayon mula sa likuran, kaya mabilis siyang kumilos, at ang palakol ay gumagalaw patungo sa kanya. Ngunit itinutok ni Jiang ang kanyang sandata patungo sa palakol na yun at ibinaling sa kabilang panig ang direksyon ng palakol na yun. Ang palakol na yun ay tumagos sa puno at lahat ng nakatayo ay nagulat sa kanilang pagtataka, at sinabi niya, kung saan nanggaling ang palakol na yun, sinabi ni Hansu na ang palakol na yun ay sa matandang lalaking nakilala nila kanina. At bigla akong may humakbang pasulong. Sinabi ni Blackstone kay Jin na nangangahulugan ito na ito ang taong papatay kay Seo Ina, at marahil ang parehong salarin na pumatay kay Seo Ina sa kanyang nakaraan. Ngumiti ang lalaki, sinabi niya na naghihintay siya ng tamang oras para pumunta rito. Pagkatapos ay tinanong ni Hansu kung bakit siya ay umaatake sa kanila, ngunit siya ay tumugon habang kinukuha ang palakol mula sa puno, na siya ay may dahilan. Sabi niya nang nakangiti na ang black quickly grass at ang bracelet na binitawan ng boss ang pangunahing dahilan. Sa paglalagay ng palakol sa kanyang balikat, ang sabi niya sa kanila, bumalik siya at nagbaka sakali dahil hindi niya inaasahan ang ganoong jackpot. Tinanong ni Jin kung sino siya at ngumiti siya at sinabing siya si Sejun Ho. Nagulat si Jim matapos marinig ang kanyang pangalan, ngunit sinabi ni Park na nangangahulugang kilala niya siya. Sinabi ni Hansu na narinig na niya ang pangalang yun sa isang lugar. Siya raw ay isang lunatic na umiikot sa pagpatay ng mga taong hindi niya gusto. Kung saan man, si Junho ay tumingin kay Jin ng isang senadoryas na bilog sa kanyang daliri, at nagpapakita ng kasiyahan kay Hansu na siya ay talented guy. Dahil alam niya ang tungkol sa kanya, sinabi ni Jiang kay Jin na young master, ang taong yun ay isang rank 4 nanograms ability user. At siya na ang bahala dito, ngunit si Jin ay pinanatili siya doon bilang kanyang anino. Mapagpakumbabang iniyuko ni Jiang ang kanyang ulo. Tapos sabi ni Jin, sapat na ang pagtigil niya sa palakol kanina para sa kanya. Tapos sabi ni Juyong, paano pag may nangyaring masama sa kanya? Ngumiti si Jin at sinabi na hindi siya mamamatay. Si Jin ay galit na tumingin kay Wanhu sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang espada, at umusad din siya patungo sa kanila sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang dalawang kamay sa mga palakol. Yumuko si Jiang para makita siya, at hinihintay ang kanyang pag-atake sa pamamagitan ng paghawak sa sanga ng mga puno. Si Jiang ay galit na galit. Kung talagang delikado, gagawin niyang harangan ito kahit walang permiso ni Jin. Sabi ni Jin ng galit, siya ay nangangailangan ng opponent na pagsasanay. Walang tatutol kung pumatay siya ng basura ang tulad niya, at tingnan natin ang kanyang kakayahan. Ngunit ngumiti lang si Junho. Sumigaw si Park kay Jin, at sinasabing nababaliw siya dahil hindi niya kayang talunin siya ng mag-isa. Sabi ni Jin sa kanya, mangyaring protektahan ang iba. Siya ang magbahala sa kanya. Itinaas ni Park ang kanyang kamay at sinasabihing maabot lang niya ang rank 1 at hindi makakatayo laban sa puwersa ng rank 4 swordsman. Tumugon si Jin sa pag-iinsulto ni Park. Kung hindi niya siya pipigilan, mamamatay silang lahat dito. Sinabi niya sa kanya na seryosong narito siya upang iligtas ang bawat isa. Kaya mangyaring makipagkooperasyon. Habang sumisigaw sinabi ng lalaki na nagsasaya daw silang lahat. Tapos mabilis na tumakbo si Jin papunta sa kanya. Sinubukang umiwas ni Junho kay Jin, ngunit bigla niyang naisip na kailangan niyang gamitin ang kanyang aura at sinabing Black Wind Magic. Samantala, ang window status ay nagsasabi na ang pag-activate ng Rasadyo Aura, isang kalakalan ng itim na hangin, ang itim na mahiwagang aura ay gumagalaw patungo kay Jin, at pagkatapos ay sumusubok si Junho na atakihin si Jin gamit ang kanyang palakol. Biglang inilagay ni Jin ang kanyang espada sa kanyang harapan upang itigil ang kanyang pag-atake at iligtas.
Tunay na galit si Junho, sabi niya, na-block niya ang kanyang pag-atake, at pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang isa pang palakol. Ang tunay na galit ni Junho ay lumalabas na may isa pang palakol sa kanyang likuran. At mabilis din kumilos si Jin papunta sa kanya. Nang sinubukan niyang salakayin ang kanyang paa, ilagay ni Jin ang kanyang espada sa kanyang harapan at pigilan ang pag-atake, at ang nagniningning na dilaw na ilaw ay nakarating doon. Sa panahon ng labanan, ang mga pulang linya ay naroroon. Pero sabi ni Blackstone, "Don't worry, nababasa man lang niya ang galaw niya gamit ang aura niya." At galit na nagkatinginan silang dalawa sa isa't isa. Itinaas ni Junho ang palakol. Ang pulang sinag ang pumapalibot dito. Pagkatapos ay inaatake niya si Jin at ang pula sa Purple Magical Rays ay bumangga sa magkabilang panig. Ang kanyang palakol ay pinutol ang swords ni Jin at nabasag ito, at kaagad na tumingin si Jin, nagpahayag na ang kanyang espada ay nabalik. Sina Jiang at Park ay tinawag ang kanyang pangalan ng malakas, ngunit si Jin na nagsasabing, umalis sila. Dahil talagang nakatakda sa kanyang sarili na mamatay. Pagkatapos ay tumalon siya sa itaas, at sinasabing, ibibigay niya sa kanya ang kanyang hiling kung siya ay buhay, at pagkatapos ay tumalon patungo kay Jin gamit ang kanyang dalawang palakol sa kamay.